Evening everyone. So I am Delawin Balaran from Batch 4. So yung topic po natin today ay ano ang best argument mo or moral argument. At ang scripture po na ibinahagi sa atin ngayon ay matatagpuan sa Romans 2 verse 15 to 16. So basahin po muna natin yung concept ng moral argument. The moral argument is a powerful defense for the existence of God. It observes that all people, regardless of culture or background, have a sense of right and wrong. This universal moral compass points to the reality of a divine lawgiver. If there is no God, then morality is just a human invention and has no ultimate authority. But because we know deep down that certain things are truly good or evil, this points to a God who is the source of moral law, justice, and conscience. So, meron pa tayong tatlong teachings dito, which is morality is not culture but theological. God inscribed His moral law in every human heart. Your changed life is the best moral argument. So, dito po, ang gusto lang na ipaintindi sa atin ni Pastor Russell sa lesson niya na ngayon ay ang bawat tao ay merong parang pagkakakilanlan o mayroon aware tayo kung ano ba ang tama sa mali. So, habang tumatagal tayo, mas lumalawak yung ating pag-iisip na kung saan mas malalaman or mas figure out natin kung ito bang mga ginagawa natin ay tama ba o mali dahil patuloy tayong ginaguide ng Panginoon sa lahat ng path natin sa life, lalo na pag nagpapagay talaga tayo ng husto sa Panginoon. Kasi ako personally lagi ko sinasabi sa kanya na Lord, ikaw na bahala sa lahat ng pinataha ko in life or anything talaga na meron sa akin sa buhay ko. Siya ang hinahayaan ko magdesisyon dahil alam ko pag mga decisions na yung tutupad sa sa buhay ko ay talagang tiyak at talagang walang mangyayari sa akin masama. Kasi ano yun ni Lord ano sa akin ni Lord yun gawin niya yun para sa pag-iingat niya sa akin. And of course, patuloy niya akong minamahal kaya ng pagmamahal ko sa kanya dahil hinahayaan ko rin siya na siya yung mamuno o mamuhay personally sa buhay ko at maging center ng life ko. And also, sinishare ko rin yun sa mga mahal ko sa buhay, sa boyfriend ko, sa mama ko, at sa iba pang part ng family ko at sa ate ko. So, napaka-blessed natin dahil patuloy tayo o minamahal tayo palagi ng Panginoong Diyos sa ating buhay. The applications dito ay beware of developing a seared conscience, befriend others rather than merely win arguments, and be kind and Christ-like. Your life is your strongest argument. So dito, ganun pa rin naman ang gustong sabihin ng Panginoon sa atin is maging magtiwala tayong pagtiwala sa Panginoon Diyos dahil wala tayong ibang kakapitan kundi ang Panginoon lang talaga hanggang sa uli. So that's all everyone. I hope you gained some knowledge. Have a great day ahead. Bye.